Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ano masasabi niyo sir sa natural disaster response ng government dito sa Pilipinas? Ang dami mong dami mong action ng Hindi naman ganun karami. Pero syempre nandun ako sa servants, yung pinaka pinupuntahan namin yung mga, kaya akong sabihin urban poor, mas gusto ko sabihin mga manggagawa, yung mga ganong komunidad. Siyempre, dahil nandun kami, yung nakikita ko ay siguro yun nga sa tanong ng anong maiging response ng gobyerno, mali na yun. Kasi dapat may prevention na agad, dapat mas preventative yung mangyayari pagdating sa mga natural disasters. At sa totoo lang, yung isang, alam kong malaking problema at madali lang sabihin, mahirap talagang solusyonan. Pero yung isa talagang problema, masyado tayong marami dito sa Manila. Ang dami natin talaga, masyado talagang marami. Crowded talaga. Crowded talaga. At talagang makikita sa mga komunidad na katulad namin sa Riverside na masyadong maraming tao. So, syempre kapag mangyayari mga ganong klaseng bagyo or talagang kawawa mga tao kasi hindi kaya ng ating infrastructure, yung mga daanan natin, yung mga bahay natin, hindi talaga kaya kasi masyado tayong marami dito sa Manila. So, kung isipin natin kung paano mas maging maayos, yun ang kailangan bawasan kahit papaano na over-urbanized talaga ang Manila. Nakita natin sa traffic, nakita natin sa kung gaano karami mga informal settlers, talagang masyado tayong marami dito sa Manila. At yun, kumbaga parang lumalobo yung laylayan, kumbaga. At I think yung isang dahilan doon ay yung strategy kasi ng development ng ating bansa ay masyadong center dito sa Manila. At umaasa masyado sa mga foreign capital, mga foreign companies. Dito sa Manila sila pumupwesto. Lahat ng mga tao gustong lumipat, gustong lumuwas sa Manila. Kung hindi kaya mag-abroad, hindi Manila na lang muna. At I think yun ang isang mali. Na dapat meron tayong mga ibang paraan para hindi lang mag-develop, kundi mas makakaangat ng lahat ng mga tao. Pero hanggat ganito ang diskarte natin, tuwing may bagyo dahil masyadong marami tayo dito, hindi kaya ng napakalimitado ng espasyo dito sa Manila. Maulit-ulit lang yung mga ganito, yung mga baha, yung mga landslides, lahat ng mga yun maulit-ulit kasi hindi masyadong ma-accommodate. At pangit din, hindi lang masyado tayong marami. Yung implementation din ng urban planning, city planning natin, napakapangit din. Talagang yung mga kasada natin, yung mga, I think, ito din yung pinag-usapan natin noon nung una nating Pero yung mga naging infrastructure natin, napakapangit yung ginawang layout, kumbaga. At syempre, kapag masyadong maraming tao, hindi maayos yung kalagayan ng espasyo, hindi talagang perfect storm, kumbaga. Yun talaga. So, lalo pag dumating yung bagyo, kumawa talaga yung mga tao. Cheers pare. So, I think yung isang sana mangyari doon, maisip tayo, paano natin bawasan yung population dito, paano tayo pwede mag-invest sa mga ibang lugar na magkaroon ng mga oportunidad, hindi lang dito sa Maynila. Yan yung tinatawag na risk governance. I agree doon sa part na when it comes to our response, doon tayo nagkaka-problem. Kasi nga, masyado siyang nagre-respond, hindi siya nag-anticipate. So, I think isa din sa naglalapse when it comes to disaster risk and risk governance and all is wala tayo or naglalak tayo doon sa anticipatory leadership. Ang risk governance, hindi lang siya limitado sa pamahalaan. Paano rin ini-empower ng pamahalaan ng isang komunidad
na magkaroon din ng proactive participation kung papaano, kasi ano tayo, for example, dito na lang sa atin sa Metro Manila. Kalimitang problema natin baha. Sa amin sa Cavite, hindi lang baha ang problema mo. Problema mo rin pag nag-alboroto yung Taal. Papaano tinutugunan ng pamahalaan yan? Usually evacuation centers. Ganun ang nangyayari. Pero ano yung strategy na pwede mong gawin or parang protocol ng community na kapag nag-alboroto yung Taal, anong gagawin ng isang community or to anticipate yung to anticipate or kasi ang goal mo is to mitigate the damage. Hindi mo talaga goal na fully walang damage. Dahil malapit ka sa Taal, dahil malapit ka sa ilog, malapit ka sa given talaga na meron, especially kung natural disaster yan. Kaya lang, what can you do to mitigate? Doon tayo wala. No? How can we anticipate to mitigate? No? Usually, ang nangyayari, binagyo, gagawin ni Mayor, magre-relief operations. Ganun lang. Bibigay na lang ako ng pera, bibigay na lang ako ng ayuda, magbibigay ako ng ganito. Okay naman yung magbigay ka ng ayuda. Ang problema, hindi talaga siya tumutubol sa problema. Ganun na nangyayari. Pag umulan ulit sa susunod, babaha na naman. Namimigay ka na naman ng relief. Ganun ang pattern natin, no? Ang dami nating budget for flood project. Habang tumatagal, mas nagiging bahay ng Metro Manila. Recently, nagbaha sa Antipolo. Hindi naman bahain ng Antipolo. Diba? So in other words, anticipatory leadership kulang. Number 2, saan na pupunta yung pondo? Diba? Number 3, anong klaseng governance ang ginagawa? Parang recently, dito na lang sa Metro Manila, ang isang challenge yung reclamation. Diba? Tinatambakan yung tubig dagat kasi nga gustong i-expand yung land para mas makapag-expand ng business. Karamihan ng lupang tinatapakan natin sa City of Manila, sa Pasay and all, hindi naman talaga yan lupa, 'di ba? Mga tinambakan lang naman yan, dating tubig dagat yan, 'di ba? So lumalabas na mukhang kailangan nating i-reconsider anong tingin natin sa salitang development. So yung mga ganyan. I think one challenge is dynamic governance. Nakuha ko yung term sa isang literature, particularly by the authors by the name of Neo and Chen. Dynamic governance talked about how Singapore governed. Hindi ko sinasabi na hindi tayo maging demokrasya. Pero one of the aspects na pwede nating matutunan dyan sa dynamic governance is to think ahead. Tatlo kasi yan to think, rethink, and think ahead. Doon tayo wala. Doon sa thinking ahead. Anticipation, hindi tayo nag-anticipate. So, lagi lang tayo magre-respond. Band-aid solution lang tayo palagi. Diba? So, pag binaha, pag nasunugan, bigay na lang tayo ng relief. Ganun. Or magbigay na lang tayo ng ganito, bigay na lang tayo ng ganyan, ayuda, okay na yan, kontento na sila dyan. And sadly, nagiging nagkakaroon din ng masamang imahe or negative na imahe ng mga Pilipino dahil natatranslate din yun into resiliency. Maaaring umingiti yan sa baha pero hindi yun resiliency. It might be a sign of learned helplessness. Wala na tayong magawa, ngitian na lang natin. Okay.